sugatan, ang lahat ay inaanyayahan. Sa mahal ng Panginoon, ang bayan ngayon'y nagtitipon. Ang pagsaluhan, ang kaligtasan, handog ng Diyos sa tanan. Sa aming pagdadalamhati, sa aming pagbibigay puri, ano ka mang pagdahis, ako pasakit, ang pangalan niya'y sinasambit. Sa mahal ng Panginoon, bayan ngayon'y nagtitipon. Ang pagsaluhan ng kaligtasan, handog ng Diyos sa tanan. Sa panahong tigang ang lupa, sa panahon ng ani sa gana, sa panahon ng digmaan at kaguruhan, sa panahon ng kapayapaan. Sa mahal ng Panginoon, bayan ngayon'y nagtitipon. Ang pagsaluhan ng kaligtasan, handog ng Diyos sa tanan. Ang pagsaluhan ng kaligtasan, handog ng Diyos sa Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoon Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway suma inyong lahat. At sumayin niyo rin. Mga minamahal na kapatid, ngayon ay ipinagdiriwang natin ang huling hapunan ng Panginoon. Sa tagpong ito, itinatag ni Jesus ang sakramento ng Eukaristiya at banal na orden. Ang mga sakramentong ito ang nagpapaalala sa atin ng paglilingkod. Sa pamamagitan ng paghuhugas ni Jesus sa mga paa ng kanyang mga apostoles. Inaanyayahan tayong maglingkod na may pag-ibig tulad ni Jesus. Sinisimulan din natin ang pagdiriwang ng banal na Triduo. Ito ang 3 araw nating pagdiriwang hanggang sa Bihilya ng Paskwa. Masamahan nawa natin ng taimtim at taus-pusong panalangin ang ating Panginoong Hesus sa kanyang pagtawid sa kamatayan hanggang sa muli niyang
pagkabuhay. Humingi tayo ngayon ng patawad sa mga pagkakataong hindi natin naisabuhay ng tapat ang pananampalataya nating ito. Panginoong Hesus, Ikaw ang guro at Panginoon na naghugas ng mga paa ng iyong mga alagad. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo Jesus, Ikaw ang halimbawa ng mapagpakumbabang paglilingkod sa kapwa. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoong Hesus, Ikaw ang walang hanggang pari na iniaalay ang sariling katawan at dugo sa Eukaristiya. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihan Diyos. Patawarin tayo sa ating makasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, papuri sa Diyos sa kaitaasan. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, papuri sa Diyos sa kaitaasan. At sa lupa'y kapayapaan, at sa lupa'y kapayapaan sa mga taong pinanunugdan niya. Pinupuri ka namin, inarangal ka namin, sinasamba ka namin, ibinabungi ka namin, pinasasalamatan ka namin. Dahil sa dasira mo aming kapurihan, Panginoong Diyos, Hari ng langit, ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Panginoong Jesucristo, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, Anak ng Ama, papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, papuri sa Diyos sa kaitaasan.
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa mga kasalo ngayon sa banal na hapunan, na ipinamana ng iyong anak na mamamatay bilang haing bago at pang magpakailanman para sa giliw niyang sambayanan. Ipagkalo mong lubusang mapakinabangan ang iyong dakilang pag-ibig at buhay. Sa pamamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Magsiupo na po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng Eksodo. Noong mga araw na iyon, sinabi ng Panginoon kina Moises at Aaron, "Mula ngayon, ang buwang ito ang magiging unang buwan ng taon para sa inyo. At sabihin ninyo sa buong pamayanan ng Israel, nasa ika-10 araw ng buwang ito, bawat puno ng sambahayan ay pipili ng isang kordero o bisirong kambing para sa kanyang pamilya. Kung maliit ang pamilya at hindi makauubos ng isang buong kordero, magsasalo sila ng kalapit na pamilya na hindi rin makauubos ng isang buo. Ang dami ng magsasalo-salo sa isang kordero ay ibabatay sa dami ng makakain ng bawat isa. Kailangan ang kordero ay lalaki, 1 taong gulang, walang pinsala o kapintasan. Kung walang tupa, ay kahit kambing. Aalagaan itong mabuti hanggang sa ika-14 ng buwan, at sa kinagabihan, sabay-sabay na papatayin ng buong bayan ang kani-kanilang kordero. Kukuha sila ng dugo nito at ipapahid sa mga hamba at sombrero ng pintuan ng bahay na kakainan ng kordero. Sa gabi ring iyon, lilitsunin ito at kakaning kasama ng tinapay na walang lebadura at ng mapapait na gulay. Ganito naman ang magiging ayos ninyo sa pagkain nito: nakabigkis, nakasandalyas, at may tangang tungkod. Dali-dali ang inyong pagkain nito. Ito ang Paskwa ng Panginoon. Sa gabing iyaon, lilibutin ko ang buong Ehipto at papatayin ang lahat ng panganay na lalaki, maging tao o hayop man. At parurusahan ko ang lahat ng Diyos-Diyosan sa Ehipto. Ako ang Panginoon. Lalampasan ko ang lahat ng bahay na makita kong may pahid na dugo, at walang pinsalang mangyayari sa inyo sa pagpaparusa ko sa buong Ehipto. Ang dugo ang siyang magiging palatandaan na Israelita ang nakatira sa bahay na iyon. Ang araw na ito'y ipagdiriwang ninyo magpakailanman bilang pista ng Panginoon. Ang salita ng Diyos.
Salamat sa Diyos. Sa kalis ng pagbabasbas, si Kristo ang tinatanggap. Sa kalis ng pagbabasbas, si Kristo ang tinatanggap. Sa Diyos ko't Panginoon, anong aking ihahandog? Sa lahat ng kabutihan, nasa akin ay kaloob. Ang handog ko sa dambana ay inumin na masarap, bilang aking pagkilala sa ginawang pagliligtas. Sa kalis ng pagbabasbas, si Kristo ang tinatanggap. Masakit sa kalooban ng poon kung may papanaw, kahit ito ay iisa, labis siyang magdaramdam. Katulad ng aking ina, maglilingkod akong lubos. Yamang ako'y iniligtas, kinalinga at tinubos. Sa kalis ng pagbabasbas, si Kristo ang tinatanggap. Ako ngayon'y maghahandog ng haing pasasalamat. Ang handog kong panalangin sa iyo ko ilalagak sa templo sa Jerusalem. Ay doon ko ibibigay ang anumang pangako ko sa iyo ay binitiwan. Sa kalis ng pagbabasbas, si Kristo ang tinatanggap. Sa kalis ng pagbabasbas, si Kristo ang tinatanggap.
Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, ito ang aral na tinanggap ko sa Panginoon at ibinibigay ko naman sa inyo. Ang Panginoong Hesus, noong gabing siya'y ipagkanulo, ay dumampot ng tinapay. Nagpasalamat at pinaghati-hati ito at sinabi, "Ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Gayon din naman, matapos maghapunan, ay hinawakan niya ang kalis at sinabi, "Ang kalis na ito ang bagong tipan na pinagtitibay ng aking dugo. Tuwing iinumin ninyo ito, gawin ninyo sa pag-alala sa akin. Sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay na ito at iinom sa kalis na ito, ay ipinahahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa muling pagparito niya." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat. Ang bagong utos ko'y ito, mag-ibigan sana kayo, katulad na ginawa ko, na pagmamahal sa inyo, ang sabi ni Jesucristo. Sumainyo ang Panginoon. Sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Bispiras na ng Paskwa. Alam na ni Jesus na dumating na ang panahon ng kanyang paglisan sa sanlibutan ito upang bumalik sa Ama. Mahal niya ang kanyang mga tagasunod na nasa sanlibutan. At ngayon ipakikita niya kung hanggang saan ang kanyang pag-ibig sa kanila. Naghahapunan si Jesus at ang mga alagad. Naisilid na ng dyablo sa isip ni Judas, anak ni Simon Pet Iscariote, ang pagkakanulo kay Jesus. Alam na ni Jesus na ibinigay na sa kanya ng Ama ang buong kapangyarihan. Alam din niyang siya'y mula sa Diyos at babalik sa Diyos. Kaya't nang sila'y naghahapunan, tumindig si Jesus, naghubad ng kanyang panlabas na kasuotan at nagbigkis ng tuwalya.
Pagkatapos, nagbuhos siya ng tubig sa palanggana at sinimulang hugasan ang paa ng mga alagad at punasan ng tuwalyang nakabigkis sa kanya. Paglapit niya kay Simon Pedro, tumutol ito. Panginoon, sabi niya, di yata't kayo pa ang maghuhugas ng aking mga paa. Sumagot si Jesus, hindi mo naunawaan ngayon ang ginagawa ko. Ngunit maunawaan mo rin pagkatapos. Sinabi sa kanya ni Pedro, hindi ko po pahuhugasan sa inyo ang aking mga paa. Kung hindi kita huhugasan, wala kang kaugnayan sa akin, tugon ni Jesus. Kaya't sinabi ni Pedro, Panginoon, hindi lamang po ang mga paa ko, kundi ang aking kamay at ulo. Ani Jesus, maliban sa kanyang mga paa, hindi na kailangang hugasan pa ang naligo na, sapagkat malinis na ang kanyang buong katawan. At malinis na kayo, ngunit hindi lahat. Sapagkat alam ni Jesus kung sino ang magkakanulo sa kanya. Kaya sinabi niyang malinis na sila, ngunit hindi lahat. Nang nahugasan na ni Jesus ang kanilang mga paa, siya'y nagsuot ng damit at nagbalik sa hapag. Naunawaan ba ninyo kung ano ang ginagawa ko sa inyo? Tanong niya sa kanila. Tinatawag ninyo akong guro at Panginoon, at tama kayo, sapagkat ako nga. Kung akong Panginoon ninyo at guro ay naghugas ng inyong mga paa, dapat din kayong maghugasan ng paa. Binigyan ko kayo ng halimbawa at ito'y dapat ninyong tularan. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magsiupo na po ang lahat. Isang magandang hapon po sa inyong lahat. Palapakan natin ang Poong Jesus Nazareno. 40 araw tayong naglakbay, 40 araw tayong inihanda ng Poong Jesus Nazareno para sa araw na ito. Sa loob ng 40 araw, 5 linggo rin tayong ginabayan para mas lubusan nating maramdaman ang pag-ibig ng Diyos sa atin, na lahat ng ito ay gagawin niya alang-alang sa pagmamahal niya sa atin. Sabihin niyo nga po sa katabi ninyo, mahal ka ng Diyos. 40 araw, tapos ngayon, sinisimulan na natin itong Triduum. Sabihin nyo nga po, Triduum. Pag sinabing Triduum, 3 araw na pagdiriwang. Isang pagdiriwang sa loob ng 3 araw. Kaya nawa po, ulitin ko, no? 40 araw kang inihanda dito para makaya mo na simula ngayon hanggang sa wakas, kasama ka. Sinamahan ka ni Kristo, ngayon, kailangan samahan naman natin si Kristo. Para bang kailangan ng suporta para matapos ang misyon. Bagamat Diyos siya, pero sa konteksto ng ating pagninilay, ngayon, kailangan tayo ni Kristo. Ito yung pagdiriwang ng huling hapunan. Huling kain ni Jesus kasama ang kanyang mga alagad.
Ilang araw na lang, 2 araw na lang, mawawala na siya sa mundong ito. Mamamatay na siya. Kung babalikan lang naman natin yung kwento kung ano ang ginawa ni Jesus sa atin. Ngayon, sa kainan, kasama ka, nandito ka. Bukas kaya, nandito ka? Kapag naghihirap na siya, nandito ka ba? Kaya po, Triduum, sisimulan ngayon, itutuloy bukas, tatapusin natin sa Sabado. At aabangan natin, ipagdiriwang natin ang kanyang pagkabuhay. So, sa tingin niyo ba? Sa inuman, sa kainan, nandito tayo? Bukas, nasaan ka? Nasaan tayo? Kung pwede lang sana, ma-maintain natin o madagdagan pa ang mga taong pupunta bukas sa pagdiriwang. O baka katulad ng mga alagad, bukas nagtakbuhan na rin tayo. Nagtatampisaw na tayo sa mga dagat, sa beach. Kakailang taon na natin ginagawa ito, pero sana po, mas naiintindihan natin yung ating ginagawa. At mas naunawaan natin ng higit kung ano ang ginagawa ng Diyos para sa atin. Yung ginagawa natin, yung pag-iistasyon ng krus, pagbibisita iglesia, ginagawa mo yan para sa Kanya. Para sa Kanya nga ba? O para sa kahilingan natin? Kaya ka nagsasakripisyo para sa kahilingan mo. Kaya ngayon, focus tayo. Ito ang ginagawa ng Diyos para sa iyo. Para sa atin. Sabihin nyo nga sa katabi ninyo, magkita pa rin tayo bukas, ha? Yeah. Para bang, di ba, naranasan natin yon, hindi para maging parusa, kundi para mas maintindihan mo yung kahalagahan nitong pagdiriwang na ito. Lalo tigit ngayon, di ba, parang pag dinama mo yung sinasabi sa Ebanghelyo. Alam na ni Jesus, dumating na yung panahon niya. Alam niya. So, habang paparating na yon, ano ang dapat gawin? Magmumukmok, iiyak. Huwag na lang natin ituloy ito. Deserve ba ng mga ito na iligtas? Deserve ba natin ang iligtas pa? Alam niya na kung ano mangyari, patapos na, pero mas pinili niya pa rin ituloy ang misyon niya. Mas pinili pa rin niya gawin kung ano ang mabuti. Hindi sa kung ano yung karapat dapat sa kanya. Hindi yung kung ano ang tama, kundi kung ano ang mabuti. Ngayon pong sa muli nating pagbubukas at pagtitipon-tipon, ngayong taong ito, lalo tigit, naghahanda tayong lahat sa pagpili ng kung sino ang susunod na magiging pinuno o mamumuno sa atin. Sana po, yung mga ibinibida po ninyong kandidato, sana maraming kandidato nanonood ngayon, nagsisimba. Time out muna, time out. Pero sana, kung paano mong ipinaglalaban ito, sana nasabi mo, magsimba ka ha, magdasal ka. Kasi gusto nilang maglingkod. Malinaw naman, lagi nating naririnig, gusto ko kayong paglingkuran. Kaya nga ngayon, tamang-tama, ito yung ibinibigay ni Jesus at ipinapaunawa yung tunay na kahulugan ng paglilingkod at kung sino ang dapat na mas naglilingkod. Yun mo, alam na ni Jesus, hinudas na siya. Sa halagang 30 pirasong pilak, nag-iispiya na si Judas, kasama pa dito. Kakain pa, makikiinom pa.
pero kasama siya sa paglilingkuran ni Jesus. Pinaghihiwa-hiwalay tayo dahil lamang sa mga gustong maglingkod. Si Kristo, pinagkakaisa tayo. Kaya anong ginawa ni Kristo? Tumayo. Kasi para bang, alam nyo, part kasi ng, sabi ng turo sa amin, part ng kultura o tradisyon, kapag pumapasok ka sa isang bahay, mayroong maghuhugas ng paa. Trabaho yan, gawain niya ng alipin. Pero walang gumawa eh. Kaya sabi, ito na yung, kinuha ni Jesus yung pagkakataon para sa huling pagkakataon, tuturuan niya ang kanyang mga alagad sa tunay na kahulugan ng paglilingkod. Kaya siya, na tinuturing na Panginoon, yung damit po minsan, yan yung nagpapakilala o kadalasan, sumisimbolo ng estado mo sa buhay. Tingnan nyo nga yung mga kasuotan ng katabi ninyo. Kung branded ba, maganda ba, mamahalin ng tela, wow, may sinasabi ito. Yayamanin to. May posisyon ito. Kahit fake yan, no? Kahit na ukay-ukay pa yan. Pero hinubad ni Jesus ang kanyang damit na sumisimbolo sa kanyang posisyon. Siya ang leader, siya ang Panginoon, siya ang guro. Pero hinubad para mas malaya siyang makakilos at mahugasan ang paa ng kanyang mga alagad bilang huling, habang siya po na nandoon pa, na maipakita niya ang kanyang pagmamahal sa kanila. Magandang siguro mapagnilayan natin ngayon. No? Bakit tayo nahihirapan maglingkod? Ano yung mga bagay sa buhay natin na kailangan natin hubarin, tanggalin, para masabi talaga natin na ito yung pure na paglilingkod? Marami po nagpapasalamat, nababasa natin. Salamat po Lord, maraming nagpunta dito nung nakalipas sa buwan, nagdarasal, Lord, sana po makapasa kami sa bar exam. Halos mag-uumiyak sa Nazareno, makapasa lang. Ngayon, nakapasa ka na. Ang dami niyong nakapasa. Sana po hindi yan maging hadlang para makapaglingkod talaga kayo ng tama, ng mabuti. Kasi nahihirapan tayo, no ba? Bakit ako gagawa niyan? Graduate ako. Bakit ako gagawa niyan? Ako ang Pangulo. Bakit ako gagawa niyan? Gawain ng janitor yan. Gawain ng hindi nakapag-aral yan. Minsan, habang dumadami yung titulo natin, habang gumaganda yung suot natin, mas nahihirapan tayong yumuko. At mahirapan tayong magpakumbaba kung mas yumayabang naman tayo. Kaya nga sa amin po, sa kaninang umaga, nagdiwang kami, nag-renew kami ng aming mga vows, ng aming mga pangako, ng aming pagkapari, ay hindi para sa kasikatan, hindi sa katanyagan. Ang aming pagkapari ay para sa paglilingkod. Hindi ito trabaho, ito ay isang misyon na dapat isaksak namin sa aming kokote. Dahil ito yung habilin ni Jesus, ang paalala sa atin. Di ba minsan kayo po sa mga bahay-bahay, pag nakagraduate na, hindi ka na naguhugas ng pinggan. Kasi, graduate ako eh. Bakit ganun? Masigit ang inaasahan
sa isang taong mas higit yung narating at natamo na siya dapat yung naglilingkod sa lahat. Yan, nakakalungkot din, naglilingkod na nga lang tayo, gusto lang naman natin maglingkod, pero nag-aaway-away pa tayo at nagpapagalingan pa tayo sa paglilingkod. Saan naman tayo darating yan? Saan tayo pupulutin yan? So, sana po ngayong araw na ito, sa halimbawa at inuutusan tayo, sinasabihan tayo, kung ginawa ko ito, tayo na nagsasabing, Viva Nazareno! Sana magawa din natin to. Yung tunay na kahulugan, tunay na diwa ng paglilingkod na nanggagaling sa isang taong mapagpakumbaba. Mamaya po, masasaksihan po ninyo ang pagsasagawa ng paghuhugas ng paa. Pamumunuan ng ating rektor, ating kura paroko, para mapaalalahanan kaming lahat na naririto sa altar, lalo tigit kami mga pari, ng pinakapuso ng aming pagkapari ay ang paglilingkod na mula sa Poong Jesus Nazareno. Amen? Ngayoy gugunitain natin ang ginawang paghuhugas ni Jesus ng mga paa ng kaniyang mga alagad. Paalala ito sa atin na dapat din tayong maglingkod ng may buong pagmamahal sa isa't isa, gaya ng paglilingkod na ginawa ni Jesus. Si Jesus na poong sinta, naghanda ng palangganang may tubig at ng tuwalya upang hugasan ang mga paa ng mga alagad niya. Hugasan po ba ninyo ang paa ko, o Panginoon? Kung di ko gagawin ito, ay di ka makakasalo sa aking lingin. Sa pangunawa mo ngayon, ang minimiti ko at matatanto mo rin ang ibig sabihin nito. Panginoon ninyo, ako na naghugas sa paa ninyo. Dapat nyo rin gawin ito sa kapwa ninyo sa grupo, gayon din sa ibang
Hugasan po ba ninyo ang paa ko, O Panginoon? Hindi ko gagawin ito ay di ka makakasalo sa aking lingid sa pangunawa mo ngayon. Ang minimiti ko at matatanto mo rin ang ibig sabihin nito. Panginoon ninyo, ako na naghugas sa paa ninyo. Dapat nyo rin gawin ito sa kapwa ninyo sa grupo, gayon din sa ibang tao. Si Jesus na buong sinta, naghanda ng palangganang may tubig at ng tuwalya upang hugasan ang mga paa ng mga alagad niya. Si Jesus na buong sinta, naghanda ng palangganang may tubig at ng tuwalya upang hugasan ang mga paa ng mga alagad niya. Magsitayo po ang lahat. Mga ginigiliw kong kapatid, kami ngayoy natitipon, Ama, upang ipahayag ang pagkamatay ng Panginoon. Dumudulog kami sa inyo upang maisabuhay namin ang dakilang misteryong ito na siyang ginugunit at ipinagdiriwang namin sa Eucharistia. Tayo'y manalangin. Panginoon, panatilihin mo kami sa iyong pag-ibig. Panginoon, panatilihin mo kami sa iyong pag-ibig. Alalahanin mo, O Diyos, yaong mga lingkod mong nangakong maging tapat sa iyo. Naway, magampanan nilang lubos ang pagpapahayag ng iyong salita at pagdiriwang ng mga sakramento ng simbahan. Manalangin tayo. Panginoon, panatilihin mo kami sa iyong pag-ibig. Alalahanin mo, O Diyos, ang mga naglilingkod at nais maglingkod sa aming bansa. Tulad mo, naisin din nawa nilang palayain ang aming bayan mula sa lahat ng uri ng paniniil at kahirapan
Manalangin tayo. Panginoon, panatilihin mo kami sa iyong pag-ibig. Alalahanin mo, O Diyos, ang mga nagugutom, may karamdaman, at mga lubhang nangangailangan. Maibsan nawa ang kanilang pagdurusa sa pamamagitan ng mga taong may tunay na malasakit. Manalangin tayo. Panginoon, panatilihin mo kami sa iyong pag-ibig. Alalahanin mo, O Diyos, ang buong simbahang umaasa sa iyong paggabay, grasya at awa. Sa pamamagitan ng tinapay ng buhay, hilumin mo nawa ang mundo sa pinsalang dulot ng pandemya. Manalangin tayo. Panginoon, panatilihin mo kami sa iyong pag-ibig. Alalahanin mo, O Diyos, ang mga nanalig at naniwala sa tagumpay ng iyong pagpapakasakit at muling pagkabuhay. Patuloyin mo nawa ang mga kapatid naming yumao sa iyong kaharian. Manalangin tayo. Panginoon, panatilihin mo kami sa iyong pag-ibig. Mapagpala naming Ama, sa tuwing inaalala namin ang krus na banal, sa Eukaristiya, ipinapahayag namin ang pag-ibig na siyang nagligtas sa amin. Panatilihin mo kami sa pag-ibig ni Jesucristong anak mo at aming Panginoon. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Narito po ang langis para sa may sakit. Maranasan nawa ng mga may karamdaman, napapahira ng langis na ito ang awa, pakikiramay, at mapagligtas na pagmamahal ni Kristo sa kanilang katawan, isip at kaluluwa. Puri-puri ang buong may kapal, ngayon at magpakailanman. Puri-puri ang buong may kapal, ngayon at magpakailanman. Narito po ang langis ng banal na krisma. Ang mga papahiran ng mahalimuyak na krismang ito, ang mga bibinyagan at kukumpilan, mga oordinahang pari ay makaranas nawa ng biyaya ng Espiritu Santo. Puri-puri ang buong may kapal, ngayon at magpakailanman. Puri-puri ang
Caritas, Deus imites, ubi caritas, et amor, ubi caritas, Deus imites, ubi caritas, et amor, ubi caritas, Deus imites, ubi caritas, et amor, ubi caritas, Magsitayo po ang lahat. Deus imites. Manalangin kayo mga kapatid upang ang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama namin lumikha, ipagkalo mong marapat na ganapin ang banal na paghahain sapagkat tuwing ipinagdiriwang ang alaala ng anak mong nag-aalay, ang pagliligtas niya sa tanan ay nangyayari upang aming pakinabangan sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang iyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama namin makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ng Kristo na aming Panginoon. Siya ang talagang dakila at lagi mong ikinalulugod na paring naghahain para sa sansinukob. Nitong pag-aalay ng tangi mong ibinukod, ang pagdiriwang sa huling hapunan ay paghahain niya para sa tanan upang alalahanin namin at pagsaluhan. Ang laman niya'y inihain upang lahat ay buhayin. Ang dugo niya'y dumanak ng lahat ay mapatawad. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, nabubulo ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Sana, sana sa kaitaasan, sana, sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Sana, sana sa kaitaasan, sana, sana sa kaitaasan, sana, sana sa kaitaasan, sana, sana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming mawain, ipinapaabot namin ang pasasalamat sa iyo sa pamamagitan ng aming Panginoong Heso Kristo.
Ipinapakiusap namin sa pamamagitan ng anak mo ito, ng mga kaloob namin ay tanggapin at basbasan mo sa pagdiriwang namin ng paghahain niya sa iyo. Iniaalay namin ito sa iyo, unang-una para sa iyong banal na simbahang Katolika. Pagkalooban mo ng kapayapaan at pagkupkop, pagkakaisa at pagtataguyod ang mga kaanib nito sa San Sinukob, kaysa ng aming Papa Francisco, na iyong lingkod kasama ang aming obispo si Jose, at ng lahat ng nananalig at nagpapalaganap sa pananampalatayang Katoliko na galing sa mga apostol. Ama namin, iyong alalahanin ang iyong mga anak na ngayoy aming idinadalangin. Ang aming pananampalataya ay nababatid mo, gayon din ang pagsisikap naming maging tapat sa iyo. Ang paghahaing ito ng pagpupuri ay aming iniaalay para sa kapakanan namin at ng mga mahal namin sa buhay, para sa aming kalusugan at walang hanggang kaligtasan, sa pagdulog namin sa iyong kadakilaan, Diyos na totoo at nabubuhay kailanman. Kaisa ng buong simbahan, ngayoy aming ipinagdiriwang ang dakilang kapistahan ng ginagawang paghahain ng aming Panginoong Hesukristo para sa amin. Pinararangalan namin ngayon, unang-una ang Ina ng Diyos at Panginoon naming Hesukristo, si Maria na maluwalhating laging birhen, gayon din ang kanyang kabiyak ng pusong si San Jose, ang iyong pinagpalang mga apostol at martir na sina Pedro, Pablo at Andres, sina Santiago, Juan, Tomas, Santiago, Felipe, Bartolome, Mateo, Simon at Tadeo. Gayon din sina Lino, Cleto, Clemente, Sixto, Cornelio, Cipriano, Lorenzo, Crisogono, Juan at Pablo, Cosme at Damian, at ang lahat ng iyong mga banal, pakundangan sa kanilang ginawang mga kabutihan at walang sawang pagdalangin para sa aming kapakanan. Kami ay lagi mong kalingain at ipagsanggalang sa pamamagitan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Ama namin, iyong tanggapin ang handog na ito ng iyong buong angkan sa pag-alaala sa dakilang araw ng paghahain at katawan at dugo ng aming Panginoon Hesukristo upang pagsaluhan ng mga alagad. Loobin mong kami makapamuhay araw-araw sa iyong kapayapaan. Huwag mong ipahintulot na kami ay mawalay sa iyo kailanman. Ibilang mo kami sa iyong mga hinirang sa pamamagitan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Ama namin, basbasan mo ang mga handog naming ito. Marapati mong sambahin ka namin sa espiritu at katotohanan. Kaya para sa amin, ito ay gawin mong maging katawan at dugo ng pinakamamahal mong anak na aming Panginoong Hesukristo. Nung bisperas ng kanyang pagpapakasakit para kami at ang lahat ng tao ay masagib, nakisalo siya ngayon sa mga alagad niyang iniibig. Hinawakan ni Jesus ang tinapay sa kanyang banal at kagalang-galang na mga kamay. Tumingala siya sa langit. Sa iyo, Diyos Ama niyang makapangyarihan, at nagpapasalamat siya sa iyo. Pinaghati-hati niya ang tinapay, iniabot sa kanyang malagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan, nihahandog para sa inyo."
Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis na ito ng pagpapala. Sa kanyang banal at kagalang-galang na mga kamay, muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito't inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggantipan. Aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay huli sa ilang pagkait inagsasaluhan natin sa siya'y dumating hanggang sa siya'y dumating. Ama, kaming mga lingkod mo at bumubuo sa iyong bayang banal ay nagdiriwang sa alaala ni Kristo, sa iyong anak at aming Panginoon. Ginugunita namin ang kanyang dakilang pagpapakasakit, ang pagbangon niya mula sa kamatayan, at ang matagumpay na pag-akyat niya sa kalangitan. Kaya mula sa mga biyayang sa iyo rin nanggaling, inihahandog namin sa iyong kataas-taasang kamahalan ang paghahaing ito ng katangi-tangi at dalisay, ang pagkaing nagbibigay buhay kailanman, at ang inuming nagbibigay kagalingan walang katapusan. Masdan mo ng buong kasiyahan ang aming mga alay na ito. Ganapin mo sa mga ito ang ginawa mo sa mga handog ni Abel, ang lingkod na matapat sa iyo, sa paghahain ni Abraham, na ama namin sa pananampalatayang totoo, at sa inihandang tinapay at alak ni Melkisedek, na paring hirang mo. Paunlakan mo ngayong tanggapin ang banal at dalisay na paghahain. Makapangyarihang Diyos, hinihiling naming iyong ipaakyat sa banal mong anghel ang mga alay na ito. Sa dakilang dambalang nasa iyong harap, upang sa pagsasalo sa banal na katawan at dugo ng aming anak, sa pakikinabang namin ngayon, dito sa banal mong hapag, kami ay mapuspos ng iyong pagpapala at sa tanang pagbabasbas sa pamamagitan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Ama namin, iyong alalahanin ang mga anak mong naunang yumao sa amin sa paghimlay sa iyong kapayapaan. Yamang ang tatak ng pananampalataya ay kanilang taglay at sila ngayon aming ipinagdarasal. Si Donnie Salvador. Sila at ang tanang nahihimlay sa kandungan ni Kristo ay aming idinadalangin sa iyo upang iyong pagbigyang makarating sa pagsasalo, pagliliwanag at pamamahinga sa iyong piling sa pamamagitan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Kahit kami ay makasalanan mong lingkod, kami rin ay nagtitiwala sa iyong nag-uumapaw na pagkamapagbigay sa aming pamumuhay araw-araw. Kaya paginapatin mo rin na kami ay makaugnay at makapiling
ng iyong mga banal na apostol at mga martir, kasama sina Juan Bautista, Esteban, Mateas, Bernabe, Ignacio, Alejandro, Marcelino, Pedro, Felicidad, Perpetua, Agata, Lucia, Agnes, Cecilia, Anastasia, at ng lahat ng iyong mga banal. Kami nawa ay makapisa nila, hindi dahil sa aming ginagawang kabutihang kulang na kulang, kundi pakundangan sa iyong pagpupuno sa aming kakulangan. Sa pamagitan ng aming Panginoong Jesucristo. Amen. Sa kanyang pamamagitan, ang tanang mabubuting kaloob mong ito ay lagi mong pinapairal, pinababanal, binubuhay, binabasbasan at sa aming ibinibigay. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Sa tagubilin naman nakakagaling na utos at turo ni Jesucristo na Panginoon natin na Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan, araw-araw iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Ngayon at
Panginoon Kristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyong aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tungyan mo ng aming pananampalataya at huwag ang aming mapagkakasala. At pagkalooban mo kami na kapayapaan at pagkakaisa yun sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Mga kapatid, mga kaibigan, sumainyo po ang kapayapaan ng ating Panginoon. At sumainyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan. Sampu kami sa Pero ng Diyos na nakaalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Pero ng Diyos na nakaalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Pero ng Diyos na nakaalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan, mapalad ang mga inayayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Jesu, manis vitae donum Patris. Jesu, fons vitae aquae. Cibus et lotus noster. Cibus et potus noster in itinere ad Domus Dei. Mula sa lupa sumibol kang masila, matapos kang yuraka ng mga masasama. Sumilang ang liwanag ng mga nawawala. Tinapay na ang buhay, pagkain na
sa binlot, usa ka tinapay nga bunga sa among buhat at kabudlay. Hinaot magiusa kami sa manining tinapay, di guma kami Jesus, among Ginoong punhay. Jesu, Maris Vitae Donum Patris, Jesu, Fons Vitae Aquae, Cibus et motus noster, Cibus et motus noster, in itinere, Adomus Jesus, food divine, be our strength each day, so we don't tire as we witness to your love and care. To those in greater need, both near and far away, may we lead them back to you, all those who've gone astray. Jesu, Fons Vitae Donum Patris, Jesu, Fons Vitae Aquae, Cibus et motus noster, Cibus et motus noster, in itinere, Adomus Manalangin tayo. Ama namin mapagmahal, ipagkaloob mong sa aming pakikinabang sa ipinagdiriwang nitong hapunan ng anak mong mahal. Kami pagintapating makasalo kailanman sa piging ng iyong piling sa kalangitan, sa pamamagitan sa Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiluhod po ang lahat. Awitan mo ang hiwaga ng katawang kay hanga at ng dugong mahalaga siya'y langit na pahinga. Hari ng tao talaga, pinagpala na bunga. Hinandog at isinilang ng Birhen na dalisay, at sa mundo'y siya'y nabilang, salita'y sinalaysay, wakas pag-iral na kulang, ordeng lubos
ang pagpala nawa. Magsiawit ang nilalang, papurit saya't awa. Sa Diyos Ama luwalhati, pagmamahal kay Kristo, lakas, galang at pagbati sa Espiritu Santo. Salamat ng ating ngiti, naligtas tayo dito. Awitan mo ang hiwaga ng katawang kay hanga at ng dugong mahalaga. Siya'y langit na pahinga, hari ng tao talaga, pinagpala na bunga. Hinandog at isinilang ng Birhen na dalisay, at sa mundo siya'y nabilang. Salita'y sinalaysay, wakas pag-iral na kulang, hordeng lubos na saysay. Gabi na huling hapunan, sa piling ng kapatid, at ang batas ay ginampanan. Tamang alay na hatid, tinapay ay bahaginan, 12 bati. Naging tao ang salita, tinapay ang katawan, alak na dugo'y makita, kung pandamay umiwan, pusong wagas sumisinta, paniwala'y ilawan. O banal na sakramento, papurit luwalhati, tagumpay ng bagong rito, higit sa tipang dati, pananalig ay matanto, kung sigla ay mundi. Sa nagsilang at sinilang, sa galing sa dalawa, pagbati, lakas at ganang, at papala
nawa magsiawit ang nilalang, papurit saya't awa. Tantum ergo sacramentum veneremur cernui et antiquum documentum novocenta tritumi restet fides sulementum sensum defectui genitori lasset iubilatio salus honor virtus quoque sit et benedictio procedenti abut comparsi Panem de cielo prestes et eis. omne delectamentum insenabentem. Oremus. Deus qui nobis sub sacramento mirabili, passiones tuae memoriam reliquisti, tribue, quae sumus, itanos corporis et sanguinis, tui sacra mysteria venerari, ut redemptionis tui fructum in nobis iugiter sensiamus, qui vivis et regnas in saecula saeculorum.